Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Papadilim na nang umalis si Mau sa kubong tinirhan ng pamilya ni Norvin. Sa loob ng ilang taon, sa kakahuyan sila dumaan. They would attempt to cross the island to the other side, where Eagle Squad agents would meet them. Mas mahirap dumaan sa gubat kaysa sa dalampasigan. Pero kung ang huli ang kanilang susubukan, mas expose sila sa mga military na naghahanap kay Norvin. Muli, nakasuksok ang 9mm niya sa kanyang shoulder holster at suot niya sa kanyang mga mata ang night vision goggles dahil sa pasikat na kadiliman. Buhat ni Norvin ang anak nito at katabi nito si Minelli sa gitna. Nasa unahan sina Chika D at Blue Jay at sila Manan si Serge ang nasa hulihan. Napapagitnaan nila ang pamilya ni Norvin. Tahimik sila naglakad. Manaka-naka ay tinitignan niya si Dondon. Hindi niya ma-imagine kung anong inisip nito ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at naisip ni Chika D na magdala rin ng goggles para sa bata. Nang sa gayon ay hindi ito masyadong matakot sa dilim. Biglang tumigil si Chika D sa paglalakad at sumenyas ito sa kanila na tumigil din at yumuko. Agad man silang sumunod. Alam niya may narinig na kakaiba si Chika D. Lalo lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na hindi tumigil sa pagkabog mula nang linisan nila ang kubo. Please God, don't make me use my gun on someone tonight. Dasal niya habang kinukuha niya ang baril sa lalagayan niyon. Nakatingin si Chika D sa hawak nitong device kung saan makikita ng coordinates na eksaktong kinalalagyan nila ngayon at nakita niyang ganoon din ang ginagawa ni Serge sa kanyang tabi. Sinilip niya ang gadget nito. Napahingal siya na makitang isa pang maliit na ilaw sa isa pang coordinate papalapit sa kinalalagyan niya. Noon niya na-realize na walang narinig si Hawk kaya sila nito pinatigil. Sa halip, ay nakita nito sa gadget na malapit na sila sa kinaroroonan ng mga agents na sasalubong sa kanila mula sa kabilang direksyon. Malapit na sa kanilang iba pang agents ng Eagle Squad. Mamaya ay tumayo si Chika D sa unahan at sumanyas habang nakaharap sa iba pang direksyon. Mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang agent na naka-black suit. Napasubsob si Dondon sa ama nito at umiyak na mahina. Marahil ay nagulat ito at natakot. Agad niya hinawakan ang likod ng bata. No, Dondon, kakampi sila. Huwag kang matakot, sabi niya rito. Maya-maya pa ay lumabas na rin iba pang agents. Patakbong lumapit sa kanilang pinuno ng kanilang grupo, si Agent Cardinal. Mau could not believe it was over. Nakatanaw siya sa baybayin ng Maynila Bay kung saan dadaong sa sarili niyong dock ang Eagle Squad. Naghihintay na roon ang sasakyan ng Eagle Squad para ihatid sila sa headquarters. Tagumpay ang kanilang misyon. Kasama nila ang buong pamilya ni Norvin at sa wakas ay pwede na niya pamunuan ang psychological briefing na matagal na naghihintay at kailangan ni Agent Sparrow. Nang huli niya itong makita sa cabin ng yate kung saan ito nakatalaga kasama ng pamilya nito, nakita niya sa mukha nitong kapayapaan at matinding relief. Nakahinga siya ng maluwag na makitang hindi nito pinagsisisihan ang pagsama nito sa kanila. Hey! Marahan siya binunggo ni Maisel sa balikat ng tabihan siya nito sa sarili ng deck. Tough assignment, ha? Napatigil siya dito. Hindi na siya nagtataka na kasama ito sa mga agents na sumundo sa kanila sa isla. Relieved din siya noong una dahil sa wakas, mayroon na siyang makakausap. Pero pagkakita sa mukha nito, nag-atubili siya kung paano magsisimula. Matagal na niyang kakilala at kaibigan nito, kaya alam niya hindi pwedeng pakikipagkwentuhan lamang ang dahilan ng paglapit ito sa kanya. Aha, kaswal niyang sagot at ibinalik niya ang tingin niya sa baybayin. So what happened? Tanong nito. About what? Did he make a move? Who did? Si Serge, gaga. Did he? Nag-init ang kanyang mukha. That was a giveaway that Maisel would quickly recognize. What? Huwag mong sabihin hindi pa rin.
The man has the hots for you for years. I can't believe he could be so torpe. Napatitig siya dito. No way. You are blushing. Anak ng... He made a move, didn't he? Anong ibig mo sabihin he has the hots? Paanas niya ang tanong dito. Umikot ang mga mata nito. Ha? Trust you not to see it with your own four eyes. Ikaw lang naman ang pinakamanhead na girl na nakilala ko. On the other hand, utak ang aphrodisiac mo. So, no wonder. Maisel, nakangisi pa rin lumingon nito nang marinig nila ang papalapit ng mga tinig. Lumabas ng deck ang nagtatalong sina Lucas at Pedro. Kung ano man ang pinagtatalunan ng mga ito, mukhang napaka-importante niyon para biglang tumigil ang mga ito na makita sila. Ngumiti sila ni Maisel sa mga ito. Ngumiti rin ang mga ito, saka agad na lumiko patungo sa kabilang parte ng deck para ituloy kung ano mang pinagtatalunan ng mga ito. Whatever that was, malamang na tungkol kay Norvin. Sumama sila para makita lang si Norvin. Hindi na siya masama, sabi niya. Don't sweat on it, Mau. They know. They led a life of thievery before Eagle found them, remember? They came here to help in whichever way they could. Kung makakahanap sila ng pagkakataon, tumango na lang siya. Maya-maya ay may papalapit na mga tinig na naman sila naririnig. Ipinagpasalamat niya iyon dahil maaantala niyon ang muling pagtatanong ni Maisel tungkol kay Serge. Pero sina Serge at Chica di pala iyon. Agad na nagtama mga mata nila ni Serge. Your place or mine? Naginit ang mukha niya sa alaalang iyon. Tarantang napatingin siya sa dagat. Malapit na tayo, sabi niya bago pa may masabi si Maisel. Yeah, right. Natatawa nitong sambit. So, where to tonight? Napakurap siya. Rain check? May date kayo? Tudyo nito. Kinurot niya ang babae dahil batid niyang lalo pang namulang kanyang mukha sa sinabi nito. Mau and Serge headed not to his place or hers, kundi sa hotel na pinakamalapit sa Eagle Squad headquarters. Pagkatapos ng unang session ng psychological debriefing ni Norvin at pagkatapos maplansya ang lahat na may kinalaman sa pamumuhay ng pamilya nito sa mga darating na buwan, habang nilalakad pa ni Rocco at ex-chief Ahena ang presidential pardon ni Norvin, nagtagpo sila ni Serge sa briefing room kung saan kailangan nilang dumaan sa huling debriefing mula sa kanilang pinuno. Hindi niya alam kung paano siya nakalampas sa halos isang oras sa sesyon habang naroroon si Serge at aware siya sa presensya nito. Pagkatapos ng debriefing, sabay sila lumabas at pinuntahan si Carmen para ibalik dito ang mga gear na ginamit nila sa misyon. Sabay rin sila naglakad patungo sa elevator na magdadala sa kanila sa underground parking kung saan nagpakarada ang kanilang mga sasakyan. Pagdating doon, na makita nilang walang ibang tao sa paligid, ay sumakay siya sa kotse ni Serge. Pagkasara ng pinto, ay agad sila nagyakap. Pagkatapos, ay nagsalo sa isang mapusok at maalad na halik. Kaunti na lang, sweetheart. Sandali na lang. I have to drive. Humihingi na sabi nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Umayos siya ng upo at inayos ang salamin sa kanyang mga mata at hinayain ito mag-drive kung saan man ito gusto magtungo sila, which turned out to be that hotel 3 blocks away from the Eagle Squad building. Nang makarating sila sa loob ng kanilang kwarto, agad na natalop ang mga damit nila at sa ibabaw na malaking kama, sinamba siya nito sa pinakamapusok, pinakamatamis at pinakamaalab na pagniniig na ni sa imahinasyon ay hindi niya naisip. His lovemaking almost made her cry, considering it was her first time, ni hindi niya naramdaman ng sakit sa gitna ng kalwalhatiang kanyang naranasan. Nang matapos iyon, matagal na ng tili nakayakap lang siya nito, habang kapwa nila hinihintay ang pagbagal ng tibok ng kanilang mga puso. Umayos ito ng higa sa kanyang tabi pagkatapos, hinalikan siya nito sa mga labi. Matagal, masuyo, nakangiting tinitigan niya ito. I love you, sabi nito. Natulala siya. I do. Anito, nanalo pa siyang kinabig palapit dito. This is serious. I told you, hindi ako nagpapadistract sa trabaho. Unless ganito ka seryoso. Then you became aware of me. Hindi ko na kontrol ang sarili ko. I guess, I've always known that if I start something with you, it would be this explosive. Natakot ako. At aaminin ko, kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. But nothing will stop me now. Not even work? Tanong niya sa kabila ng bikig sa kanyang lalamunan. Tumawa ito. Nothing stopped the other agents from falling in love.
What made you think ours will be different? Napalunok siya habang nararamdaman ang intensidad ng kanyang damdamin. Marahan itong hinawing buhok niyang dumikit sa kanyang noo at pisngi. Why are you crying? It was so beautiful. It is. Hindi ang lovemaking. Natatawang sabi niya. But it was. And I still couldn't believe it would be like that. I've never. Namula siya at tumisi ito. About time, tumatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Kapag kuwan ay sumeryoso siya. I was talking about how you said it, about loving me. Yumuko ito at muli siyang hinalikan. Pagkatapos ay mahigpit siya nitong niyakap at muli pinutunayan nitong damdamin nito sa kanya. 1 year later, it was a beautiful wedding day. Pero hindi yun kasal ni Mau at Serge dahil ikinasal na sila 3 buwan pagkatapos silang ma-recover ang pamilya ni Norvin. Ang araw na iyon, ang formal na kasal ni Norvin at Minelli. It took 9 months for him to get his pardon from the president. Naging successful ang psychological debriefing nito at ang psychiatric treatments at tests nito ay pinagdaanan nito ng walang aberya. Gaya ni Rocco, sumailalim si Norvin sa plastic surgery para burahin ang mga peklat na pwede magpakilanlan dito bilang si Norvin Badillo. Ngayon ay dala na nito ang bagong pangalang Rainier Aksalan. Pagkatapos ng kasalan na ginanap sa isang maliit na simbahan malapit sa bagong resort na binili ni Rainier sa Camotes Island at dinaluhan ng mga agents ng Eagle Squad, nagsalo-salo ang lahat sa isang selebrasyon sa dating cabin na mag-asawa na ngayon ay isa ng 2-story house na mas pinalawak ang bakuran. Minelli had a garden and Don Don had his own playground with a bigger sandbox. Mayroon na rin itong mga kalaro na anak ng mga bagong kakilala na mga magulang nito sa isla. Tuwang-tuwa mga bata nang dumating ang mga naging kalaro nito noong nasilalim pa ito at ang mga magulang nito sa kustodiya ng Eagle, ang mga anak ng mga agents ng squad. Tumakbo ang mga ito sa beach at doon naglaro habang nagkukwentuhan at nagsasaya ang mga matatanda. Katabi ni Mau si Minelli na lumapit si Serge sa kanya. Pagkatapos mabisto sa Eagle Squad ang tungkol sa relasyon nila ni Serge, matagal bago humupa ang panunodyo ng mga ito sa kanila. Mukhang siya na lang palang hindi nakakahalata kay Serge noon. At nang malaman ng mga ito ang balak nilang pagpapakasal mula sa original elites hanggang sa pinakamababang empleyado ng squad ay kumilos para tulungan sila sa paghahanda. It was a family effort, a big, acquired family. Pagkatapos ng kanilang kasal, halos ipagtulakan sila ng mga ito sa helicopter na magdadala sa kanila sa isa sa mga isla ng Camotes sa Poro kung saan sila nag-honeymoon. It had been a year of bliss for Mau. Mula ng gabing nagtapat ito ng pag-ibig sa kanya at hanggang ngayon, lubos ng kaligayahan niya. Habang nakikita niya ang kaligayahan at kapayapaan ni Norvin at Minelli at ang kasiyahan sa mukha ni Dondon, pakiramdam niya ay wala na siyang mahihiling pa. Pero may sorpresa pa palang darating sa kanya. Kaninang umaga ay nakumpirma niya iyon. Pumihit siya paharap sa asawa at inilapit ang mukha rito. Hey, I have to tell you something. Bulong niya rito. Kumunot ang noo nito. What? Halika, sabi niya rito. Sandali sila nagpaalam kina Minelli. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinila papasok sa bahay. Patungo sa dating kwartong tinilugan nila noong naroroon sila para sa kanilang misyon. Isinara niya ang pinto. Natawa siya sa ekspresyon ng mukha nito nang pumihit siya paharap dito. No, you dummy. Hindi yun ang nasa isip ko. But later, sambit niya, natutokso sa mainit na titig nito. I have something to tell you. Ibinulong niya iyon dito. Namilog ang mga mata nito. Are you sure? Dinukot niya ang ebidensya mula sa kanyang bulsa at ipinakita iyon dito. Nang makita iyon, sumigaw ito. Pagkatapos ay binuhat siya at inikot-ikot. Pero hindi pa rin ito magkamayo sa kasiyahan. Binuksan pa nito ang pinto at sumigaw sa pagkagulat ng mga tao sa sala. I'm going to be a father. Agad silang sinugod ng yakap at pagbati ng kanilang mga kaibigan. Ang ingay pa rin ni Serge. Tawa ito ng tawa hanggang may mag-abot dito ng tubig para kumalma ito. Hindi nagtagal ay iniwan silang muli ng mga ito para mapag-isa sa kwarto. Serge was still too hyper para lumabas. Nang isara ni Mau ang pinto, agad siyang niyakap ng asawa at siniil ng mga alab na halik. Umiiyak ito nang bitawan siya nito. I'm so happy. Naiiyak na rin siya. I am too. I love you, sabi niya. I love you so much. Kinabig siya nito at ikinulong sa mapagmahal nitong yakap. Salamat mga ka-felisidad. Sana nagustuhan ninyong aming kwentong pag-ibig. Kaya naman,
Abangan ang susunod na kwento. Ingat at God bless!